Sa isang lumang fountain sa Batangas, nakatira ang kumpol-kumpol ng mga palaka. Pero paano na lang kung sila ang bubungad sa'yo? Oh my God! Ah! Ang dami! Woo! All these frogs, it's like a plague. Nasa higit 50 palaka ang aming nakita rito. May nagkukumpulan sa isang sulok. May lumalangoy. Ini-enjoy ang tubig. May klingi. At may ilan ding gustong mapag-isa. Ang fountain ay bahagi ng isang subdivision, pero hindi na ito tinirahan mula noong 2022 dahil sa pandemya. At mga palaka na ang naging residente rito. Maging ang mga anak nilang butete ay kasama rin nila. Ayon kay Kagawad Mar, pumupunta ang mga palaka sa fountain dahil sa mga insekto na pagkain nila. Noon pong nakita namin na ganyan na pong karami, kami nga po inagtaka kung saan po kaya dumaan yan. Umaakyat po sila sa hagdan kapag, halimbawa po kapag gabi dahil gusto po nila makakuha ng mga pagkain tulad po ng insekto. Hindi na sila nakawala nang bumaba ang naipong tubig dahil sa ulan. Tag-araw, tag-init, talagang may nasa-stock dyan na palaka. Bale sir, tuwing tag-ulan lang po may na-stock dyan pala nga po. Once nakapasok sila dyan, parang death trap na nila yan. Tingnan natin kung marami talaga. Medyo may amoy nga, oh. Ito, oh, ang dami, oh. Nakahalera sila dito, mga payat na. Dahil sa naipong tubig, dito na sila nagpaparami. Tingnan natin kung buhay pa ba yung minimate niya. Baka mamaya necrophilia na ito. Parang kinakastahan niya pa yung patay na. Ayun, oh. Minimate niya. Patay na! Oh my God! Ah! Ang dami! Woo! All these frogs, it's like a plague sa Biblia, no? Yung napakarami mga palaka. Ang dami nito. Kasi may kasabihan sa amin, pag gumawa ka raw ng mga ganitong uri ng palaka, magkakaroon ka raw ng kulugo pag naihian ka nito. Well, that's not true. Itlog ng mga palaka ang puting bulan na ito. Ito yung mga eggs nila. Let's see kung may mga napipisahan na dito. Itong ebidensya na nabubulok na lang sila dito, ito ay yung tinatawag na femur. Kaya nilang mangitlog ng 30,000 piraso 2 beses kada taon. Pagdating ng tag-ulan, pag nag-hatch na yung mga eggs na yan, those frog tadpoles will slowly go into the pond or kung anong body of water na walang current. Invasive species ang mga cane toad kaya hindi sila welcome sa atin. Sila ay native sa Central at South America. Nagsesekret sila ng lason sa kanilang parotid glands bilang kanilang depensa. Pag pinisa ko yan, may tatalsik. Dami. Yan ang depensa ng mga palakano ito, kaya napakabilis silang dumami. Mabuti at nasa loob lang ng fountain na ito ang mga pesting cane toad. Sa pagsisimula ng tag-ulan, nagsimula na rin mag-ingay ang mga palaka sa bukid. Nandito tayo sa bukirin kung saan marami mga uri ng palaka. Kasama natin si MJ at nanguhuli sila ng palaka para kainin, additional source of protein. Ang nakikita daw dito is yung native na palaka, yung palakang bukid kung tawagin. Tutit kung minsan sa Tutit ang tawag.
Tapos yung bullfrog, Bullfrog. palakang dikit. Yung bullfrog, ano ata yan, introduced yan, ano? Mas malalaki at mas malalaman yung bullfrog. Target ng aming team na makita ang mga endemic frogs. Pero una naming nakita ang mga invasive cane toad. Palatandaan na kahit narito sa Mindoro ay nakarating na rin sila. Nakakasalumuhan na nila ang ating mga native frogs. Hirap daw tayo maghanap ngayon dahil pag maliwanag yung buwan, kalat-kalat sila. And pag lumalapit yung tao, tumatahimik sila, which nawawala yung clue natin. Ano yan? May humuhuni. Lubok. Sa loob nito. Ayan. Iba na yung itsura nila, oh. Hindi na ito yung mga regular na tutit na nakikita ko eh. Nakikita mo yung bullfrog, sinasampa niya yung tutit? Hybrid. Nag-hybrid na sila. Huhuli ako ng isa, tapos tignan natin yung itsura ng mga tutit na ito. Ang tawagin, ha? Huli ka. Madulas siya. Kaya marami mga natatakot sa palaka dahil they are very slimy. Ginagamit nila yung slime na yan para makatakas sa prey nila. At sa isang sako naman, naroon ang mga bullfrog. Look at that, ang lalaki ng mga, parang camouflage ang itsura nila. Some of them are greenish, some of them are brownish. So, huhuli na ako ng isa dito. So, itong dalawang species ng frog na ito, ay nakikita dito sa bukid na ito. And ikukumpara natin itong mga tutit na ito. Maya-maya pa, May sumama pa, oh. May sumama pang, hindi natin yung gagawin ito. Ang toad, usually, nasa land yan, pero pwedeng amphibious din sila, pwedeng nasa tubig sila. Pero makikita nyo na yung balat nila mas magaspang. Yung kanilang balat kumpara sa frog, mas makinis. Ito leathery yung kanilang balat. sa aking pag-oobserba sa mga native frogs, mukhang na-hybrid na ng ibang species ng palaka. Ayon sa eksperto, may posibilidad itong mangyari. Base sa mga maraming pag-aaral na ginagawa ng ating mga biologists, especially mga herpetologists, yung mga nakikita dito na mga species ng mga palaka ay combination na siya, mixture na siya ng both mga native species, at meron na rin yung tinatawag na alien species. Maaring ma-extinct ang native wildlife kung dadami ang invasive species. Isa itong global observation. It's a global threat. Malaki yung pinsala nito, hindi lamang sa mga species mismo, no? Pati na rin sa habitat, yung ecosystem, at higit sila sa ekonomiya natin. No? Malaki rin yung impact nito sa tao. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.